May mga sugat na hindi nakikita. Walang dugo, walang peklat, pero hanggang ngayon, masakit pa rin. May mga salitang matagal nang sinabi, pero hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. May mga taong matagal nang umalis, pero hanggang ngayon, naiiwan pa rin ang sakit. Siguro may nanonood ngayon na niloko, pinagkanulo, iniwan, sinaktan, pinagsinungalingan, o baka may taong pinagkatiwalaan mo ng buong puso, pero siya pa ang unang sumira nito. At mula noon, nahirapan ka nang magtiwala muli. Habang ginagawa ko ang video na ito, naisip ko kung gaano kabigat ang sakit na dala ng pagtataksil. Kapag ang nanakit sa iyo ay isang estranghero o stranger, madaling kalimutan. Pero kapag ang nanakit ay ang taong mahal mo, ibang klase ang sakit. Hindi lang puso ang nasasaktan, pati tiwala, pati pangarap, pati pananaw mo sa ibang tao. Hindi mo naman gustong magalit habang buhay. Ayaw mo ring mabuhay na puno ng sama ng loob. Pero sa tuwing naaalala mo ang nangyari, bumabalik ang sakit at mapapasabi ka na lang, Panginoon, pagod na akong magpatawad. Pero gusto kong sabihin to sa iyo. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang tama ang ginawa nila. Hindi rin ibig sabihin kailangan mong ibalik ang dating tiwala. Minsan, ang pagpapatawad ay paraan para palayain ang sarili mong puso. Hindi para sa kanila, kundi para sa iyo. Sa Efeso or Ephesus chapter 4 verse 31 and 32, sinasabi dito, Let all bitterness and wrath and anger be put away from you, and be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Isang magandang paalala. Hindi dahil madali ang magpatawad, kundi dahil alam ng Diyos kung gaano kabigat ang dalhin ang galit habang buhay. Kung may taong paulit-ulit mong naiisip, kung may pangalan na hanggang ngayon ay nagpapabigat ng dibdib mo, gusto kong malaman mo to. Nakikita ng Diyos ang sakit mo. Hindi niya minamaliit ang nararamdaman mo. At hindi ka niya minamadaling maghilom. Pero nais niyang samahan ka sa proseso nito. Ngayon, gusto kong mag-alay ng isang panalangin para sa mga taong
nahihirapan ng magtiwala muli, nahihirapang magpatawad, nahihirapang mag-let go ng sakit na kanilang dinadala. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, idinadala ko po sa inyo ang bawat pusong nasaktan, ang mga taong niloko, iniwan, pinagkanulo at nawalan ng tiwala. Panginoon, kayo lamang ang tunay na nakakaalam kung gaano kasakit ang kanilang pinagdadaanan. Hindi ko hinihiling na burahin nyo agad ang kanilang alaala sa kanilang isipan. Hindi ko rin hinihiling na mawala agad ang lahat ng sakit. Ang hinihiling ko po ay bigyan nyo sila ng lakas na unti-unting maghilom. Tulungan nyo sana silang hindi maging bihag ng galit. Turuan nyo silang muling magtiwala. Hindi agad sa tao, kundi una sa inyo. At kapag dumating ang tamang panahon, bigyan nyo sila ng pusong marunong magpatawad. Hindi dahil karapat-dapat ang nanakit, kundi dahil karapat-dapat silang magkaroon ng kapayapaan. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago tayo magtapos, nais kong magpasalamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa bawat isa na araw-araw na sumasama sa ating panalangin dito sa dasal. Sa bawat nagla-like, nagko-comment, o nagbabahagi o nagsishare ng ating mga video, at sa bawat bagong subscriber. Maraming salamat sa inyong lahat. Kung nais mong maisama ka namin sa panalangin, maaari mong i-comment ang salitang kapayapaan o amen. Hindi man namin alam ang buong kwento ng iyong pinagdadaanan, ipinapanalangin namin na paghilumin ng Diyos ang anumang sugat na dala mo ngayon. Kung nakatulong sa iyo ang video na to, huwag mong kalimutang i-like at i-share. Baka may kakilala kang tahimik na nasasaktan at kailangan niyang marinig ang panalangin ito. At kung bago ka pa lamang dito sa dasal, inaanyayahan kitang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang makasama ka sa ating araw-araw na panalangin. At tandaan mo to, hindi mo kontrolado ang ginawa ng ibang tao. Pero sa tulong ng Diyos, may kapangyarihan kang piliing hindi manatiling bihag ng sakit. Unti-unti, araw-araw, maghihilom ka rin. Hanggang sa muli at pagpalain ka nawa ng Panginoon. Maraming salamat.